Magandarang gabi! Kamusta kayo ka-OG? Welcome back dito sa Gandara SRU. At andito na naman tayo for another update, Collegiate Taricades. And pag-usapan nga natin ang patungkol po dito, of course, sa naging pahayag ng Tape Inc. na kung saan ay nasabi po dito ang tungkol sa Itbulaga ng TVJ na kung saan gusto po nila itong mapahinto sa pag-ere. Kasi nananatili na pending pa din naman daw ang application ni Henyo Master Joey De Leon. So bakit gagamitin nila or ginagamit nila ang titulo kung still pending pa rin po ito? Kasama po yan sa kanilang apila based sa atin pong interpretasyon hinggil dito sa usapin pong ito, Collegiate Taricades. Mainit kasi itong pinag-uusapan sa social media. Ganun din ang pagkakaunawa ng iba pong mga netizens na atin pong nababasa mga comments. Wala naman daw nakalagay doon na maaari nang gamitin ng TVJ ang titulong Itbulaga. Pinapatigil lamang ng Marikina Regional Trial Court ang Tape Inc. na gamitin ang titulong Itbulaga. Pero wala naman daw na nakasaad na po pwede na itong gamitin ng TVJ. Pinahinto lang ang tape, pero wala pa rin daw karapatan ang TVJ sapagkat wala pa naman daw pong aplikasyon si Henyo Master Joey De Leon na aprobado. Nananatili na pending pa din naman daw po ito. So parang yan po yung katwiran ng tape sa kanilang apila. Yan yung binigay nilang paliwanag sa Court of Appeals para baliktarin daw po ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Dapat daw mag-issue ng TRO. Pahintuin ang TVJ dahil teka, wala pa naman kayong registration na aprobado sa IPO. Pending pa din yung aplikasyon ni Henyo Master Joey De Leon and pending pa rin daw ang kanilang cancellation. Hindi pa kasi siya nadidelete sa website. Di ba yun yung katwiran po ng tapes sa kanilang sa kanilang naging press con and hanggang sa Court of Appeals yun po ang kanilang pinaninindigan. Kaya nga may order na po natanggalin po ang mga records and database ng Tape Inc. Di ba? Nakalagay po yun sa desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Natanggalin ang mga data, records ng Tape Inc. Pero isa pa din po yan. Isa pa din po yan sa kanilang inirereklamo. Yan din pong isa sa kanilang inaapila. Pinapabaliktad po nila ito sa Court of Appeals. Ang katwiran naman nila is that hindi naman daw yan ang inirereklamo ng TVJ. Copyright infringement naman daw. Bakit napunta sa cancellation ng IPO, yung kanilang record, bakit pinapakansila, bakit napunta doon ang desisyon. Ang dapat daw gawin at desisyon na gawin ng Regional Trial Court ng Marikina is that magbigay ng utos or magbigay ng decision patungkol sa copyright infringement kung may karapatan ba daw itong sila Jennifer and TVJ sa mga audiovisuals. Hindi daw yung yung cancellation ng kanilang trademark papatanggalin sa IPO. So parang kabastusan daw ang ginawa ng Marikina Court sa jurisdiction na IPO on the pending trademark cases. Ayaw din magbayad ng tape sa TVJ sapagkat ayon po sa kanila bilang producer sila daw po ang may karapatan doon. Pero ayon po sa ilang netizen, producer lang naman ang Tape Inc. Pwede daw na mapabilang ang TVJ lalong higit si Joey De Leon sa mga independent contractor since wala naman daw pong kontrata na bilang employee or bilang empleyado lang si Joey De Leon ng Tape Inc. Pati po na PSI. Walang kontrata so pwedeng independent contractor sila. And base po dito sa pagkakaiba na independent contractor, sa employee ay while employee might have some freedom like flexible hours, you have the right to manage and direct them. On the other hand, contractors are hired to do specific tasks needed by you
or your business. These tasks are done without a permanent employee relationship. So, may control ang TVJ, which is eksakto pong nangyari sa Itbulaga. Kasi 'di ba humanap po sila ng maaaring host para sa naiisip nilang noon time show, pero they don't have any idea. Wala pang pangalan, di pa nila alam yung kanilang gagawin. Basta, ang gagawin lang ay isang noontime show. So, nag-hired sila, which is ang TVJ. And ang TVJ ang nag-create. Sila ang gumawa ng show, sila ang naggawa ng pangalan, si Joey De Leon, ang mga segments, program, lahat yan, sila po ang may control. Ditong 2023 lang, pinakalman. Sa haba-haba po ng panahon. Ditong 2023 lang sila pinakalman. Ibig sabihin, the whole year, the whole 44 years, lahat yon sila. Kasi, nilapitan sila nga para gumawa ng isang noontime show. So, independent contractor nga po sila na TVJ na bahala. Ganon, di ba? Parang yun yung exactly nangyari based sa ating interpretasyon sa history ng Itbulaga. And sabi naman dito, by default, the independent contractor will own a copyright over works they create. So, they have the copyright. Napakalinaw. Yung independent contractor ang may copyright. Even they are creating them for your business. Para sa tape, kahit ginagawa nila yon para sa business, sila ang may karapatan doon sa kanilang work. Yan po kasi ang kanilang katwiran doon na kung saan nakasulat po na bilang producer daw ng Itbulaga, sila ang may karapatan at sila ang nagmamay-ari ng mga audiovisuals. Pero napakalinaw po dito na kahit ginagawa ng isang independent contractor, iyon para sa isang business, para sa business ng tape, sila pa din ang may karapatan. Again, kaya po naisip na iba pong mga netizen ng mga digital records na independent contractor ang TVJ dahil wala pong kontrata ang TVJ sa Tape Inc. So, hindi sila employee. Anyway, narito ang post ng Manila Bulletin. Producer, Television and Production Exponent Inc. or TAPE has filed a petition with the Court of Appeals to reverse the decision of Marikina Court that prohibited it from using Itbulaga and EB and canceled its trademark registration for the two marks. So, two marks, Itbulaga and EB, and tatlong registration po ng Tape Inc. ang pinapatanggal sa IPO base po sa nakalagay sa Regional Trial Court decision ng Marikina. So, kasama po doon yung mga na expired na registration ng Tape Inc. Basta yung pinarehistro po nila Collegiate Records. So, ito nga yun, Collegiate Records na nakalagay dito is hereby directed to cause the cancellation of following trademark registration in the name of Television and Production Exponent Inc. from its record, database, and or registry to wit. So, ayan, number 5950, 5949, the EB and logo certificate of registration ng Tape Inc. For classification 16, 18, 21, and 25. So, bale, tatlo po yan. Yung number 5950, 5949, and ito pong huli na 5951. So, tape, through its legal counsel, Maggie Abraham Garduque, filed the petition on January 19 asking the Court of Appeals to reverse the decision of the Marikina Regional Trial Court Branch 273, which issued a ruling dated December 22, 2023, but was released on January 5 this year on the copyright infringement and unfair competition case filed by Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon, and known as TVJ. The Jennifer against the company and GMA Network. In the decision, the Marikina Court ruled in favor of TVJ and Ferre, stating
Judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs, TVJ and Fere, and against the defendants, permanently enjoining Defendants Television and Production Exponent Inc. and GMA Network Inc. from using Itbulaga, EB and Itbulaga and EB including logos associated with the marks in its shows, programs, project, and promotions. TAPE and GMA Network were also barred from using the Itbulaga jingle and airing a playback of all recorded Itbulaga episodes before May 31, 2023. The court also ordered TAPE to pay the plaintiffs $2 million for committing unfair competition and copyright infringement against the plaintiffs' exemplary damages of 500,000 and attorney's fees of 500,000. TAPE's Court of Appeals petition stated that the Marikina Court was wrong in ruling on the Itbulaga trademark ownership and cancellation when the TVJ and Fair case was for copyright infringement. Indubitably, RTC granted reliefs which are not being sought by the respondents, according to TAPE. The lawyer said in the same petition, we asked the Court of Appeals to enjoin TVJ to use Itbulaga name and the logo in their show. Foremost, the decision despite it enjoins TAPE to use. It does not categorically state that TVJ can now use it in their show considering that the issue on trademark ownership and cancellation is still pending before the IPO. About the airing of Itbulaga replays on June 1 to 3 after TVJ left the show, TAPE said in the petition as producer of Itbulaga and therefore owner of the copyright of the audiovisual recordings of the episodes of Itbulaga. It has the right to air and broadcast a playback of any of all recorded episodes of Itbulaga in all channels and platforms. In its petition, TAPE is asking the Court of Appeals to grant its application for a temporary restraining order or TRO and issue an order granting preliminary mandatory injunction. So, kayo ba, ka-legit Americans, ano inyong masisay patungkol dito, no? So, yan po yung nilalaman na, cut na po yan kasi mahaba po yun no, yung post ng Manila Bulletin. Pero, yan po yung tungkol sa gusto nilang pahintuin ng TVJ sa paggamit ng titulong Itbulaga dahil nga sa mga katwiran po nila na ito. So, pa-comment lang po dyan sa baba na inyo pong opinion at sa loobin. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.